attorney, may pwede po bang ikaso sa babaeng stalk sa account ko? Everyday nag-a-agree at nagko-comment sa pictures ko. Tapos, malaman-laman ko, kinakasama na pala siya ng ex-wife ko. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit pa kailangan gawin yon kung siya naman ang pinili. Pasok po ba yon sa unjust vexation? Paano ko po kaya pwedeng kasuhan kung hindi ko po alam ang tunay na full name and address niya? Dante, eto ang sagot ni Attorney Noel Valerio. Go ahead, Attorney. Thank you. Yes, tama po yan. Pwedeng pumasok sa unjust vexation. Kaya lang under the revised penal code. Kaya lang ho, ipaalam natin sa ating message sender na meron tayong batas, no, sa tinatawag nating online stalking. Ito yung Republic Act 10-175. Ibig sabihin, kapag halimbawa ang ginagamit ay through internet, through Facebook, another social media, at siya ay nag-i-stalk siya parati doon, pwede mo siyang kasuhan ng violation ng Republic Act 10-175. Ngayon, hindi na ho pwede na kasuhan ng unjust vexation kasi mas mataas ang penalty ho dito. Normally kasi sasabihin nila magkaiba yung batas na yan, pero dito very specific ho yung batas ho natin na since the same yung it arose from the same act, so po pwede hong ikasuhan mo na lang under the online stalking. Ito yung tinatawag nilang Republic Act 10-175. Again, Attorney. Ayan. Okay. Yeah. Alam mo, Attorney Dot, kawawa itong guy, di ba? Imagine, akala niya mayroon sa kanyang tao na pinupuri siya, na-admire yung mga ginagawa niya. Imagine, kinakasama na pala ng ex-wife niya. Di ba po? Parang napakasakit naman nun. Ayan, napakasakit nito. Anyway, pero ako naman, gusto ko, pwede ka naman mag-move on, para wala nang away. Di ba po? Pabayaan mo na siya. Ayan. Pero, kung gusto talaga, may payo kanina si Attorney Noel, mayroon anti-online stalking ba yun? Na isang batas yan. Pero mas ayan, yung binabanggit ni Attorney Noel, doon ka na lang. Doon na lang yon. And Attorney Dot, baka mayroon kang gusto idagdag o sabihin sa puntong yon. Go ahead, Attorney Dot. Alam mo, Miss Annie, natuto ako ngayon kay Attorney Valerio kasi hindi ko alam yung online stalking na yan. Okay, so meron palang ganyan na batas. Siguro bagong batas siya, no? Online stalking. Okay, ngayon, ang gusto ko lang siguro idagdag, kung let's say, yung sinasabi na nitong nang aasar sa'yo ay medyo paninirang puri na. O kaya meron ng mga false accusations, nakakasirang comments, tingnan po ninyo yung angle na baka pasok na po siya sa cyber libel. Okay? So, alam nyo kasi, ang hirap dahil hindi po namin alam yung buong facts ni Attorney Valerio. Kung pasok po siya sa cyber libel, pwede nyo pong gamitin rin yung anti-cybercrime law. Okay? Anti-cyber libel. Kasi kung libel po yan, mataas po ang penalty po niyan. Lalo na nga dahil online. Bakit, Miss Annie? Kasi nga, kapag libel yan, pagka online yan, ang dali-daling ma-share. Pwedeng umabot ng 1,000, 10,000, 100,000 times na ma-share yan. Kaya mas mataas po ang parusa sa cyber libel. So, Miss Annie, kailangan malaman po muna natin para tama po yung ating suggestion, recommendation, na malaman po natin yung facts. Kasi, yun na nga, sabi ni attorney, online stalking, pwede yan. Or kung napakatindi na ng paninirang puri, baka pwede na po. Kung pasok lahat ng elements ng cyber libel, pwede nating idemanda ng cyber libel. Pero Miss Annie, ito, practical practical solution.
i-block na ninyo. Hindi ba? Huwag nyo nang pansinin, i-block na ninyo. Pero may tanong siya attorney at saka Miss Annie, may tanong siya. Hindi daw niya alam kung sino at paano po ba malalaman, etc. Walang address. Kung talagang seryoso ka, pero wag na, sayang lang oras mo. Pero kung talagang seryoso ka, pwede kang manghingi ng tulong sa NBI tsaka sa PNP Anti-Cybercrime Department para malaman po ninyo kung sino po talaga yan. Sani? Ayan. Very good suggestion, Tama Attorney po, tama Don. po yan. Okay, Yes, Attorney. tama po yan. At nag-agree din, Isang, Attorney Noel. yes, idadagdag ko rin kung sakasakaling hindi lang paninirang puri ang ginagawa, kundi may pananakot din, ano? Kasi minsan may nangyayari na kapag halimbawa ginagamit itong social media na nananakot, pwede mo kaya mayroong threat, no? O pwedeng grave threat ang kaso. So dalawang kaso yan. Isang grave threat, saka cyber libel kung may paninirang puri. Pero kung umaabot lang siya sa pag-stalk, yung tinitingnan ka, kung saan ka, and then nagpapakita ng tumatawa lang siya, nagpapakita ng yung mga approve o kaya yung may mga pinapakita na messages na nakakaasar. So doon po pwedeng yung online stalking ang pwede ipapasok doon. Pero kung tama ho si Attorney Dot, kung halimbawa sinisiraan na yung puri, sinisiraan na yung pagkatao, cyber libel ho yun. Mas mataas ang penalty. Ayan. So, ibig sabihin, Ayan. you cannot So, Miss Annie, hide forever. Doon sa mga naninira, you cannot hide forever kasi sinasabi nga, kahit na walang address, walang full name, you just ask and seek the assistance of the NBI and of course the PNP. Kaya, huwag kayong makatiyak ka. Akala nyo, makakapagtago kayo ng ganon lang. Eh kung yung tao na sinisiraan nyo, desidido siya at magbibigay na ng panahon para harapin yan, you will be in trouble. Kaya stop na lang po Yes, kayo Miss sa Annie. pagagawa nyo ng ganyan. Tama ka dyan. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, Dagan Kaiko, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much. If you liked or learned from this video, please click subscribe.